Mag-aawit po tayo ng isang awit. Okay na? Okay, tayo po'y manalangin. Maluwalhating Ama namin na nasa langit, banal, tapat at totoo, makapangyarihan at walang hanggang Diyos na nagmamalasakit sa buhay ng tao. Lumalapit po kami sa iyo na isang pamilya na patuloy na nagluluwan atin sa biyaya ng kaligtasan. Sa iyong walang hanggang kabutihan, iningatan mo kami sa biyahe namin, niligtas mo kami sa aksidente, at payapa kaming nakarating sa aming destino. Sa oras na ito, patuloy namin inilalapit ang mga susunod na pangyayari na kung saan, Panginoon, ay gagawin po namin formal ang aming patuloy na pagpapalataya sa iyo. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Binubuksan namin ang aming puso at nagbabalik loob kami sa iyo. Patawad sa kasalanan sa isip, salita at sa gawa, sa kasalanan na aming inanat, sa aming ninuno at magulang at sa aming angkan. Hinihingi namin ito ng tawad, maging ang sin of omission and commission. Lahat po tayo, sabihin natin, Amang nasa langit. Lakas natin, ulitin natin, sabihin natin, Amang nasa langit. Amang nasa langit. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Minahal mo ako. Minahal mo. Kinalinga mo ako. Kinalinga mo ako. Salamat po sa biyaya. Salamat po sa biyaya. Na dumating ka sa buhay ko. Dumating ka sa buhay At ibinigay mo si Jesus At ibinigay na siyang katotohanan ng pag-ibig mo sa akin at malasakit mo sa akin. Sa oras na ito, Panginoong Yesus, buong puso kitang tinatanggap bilang hari, manggagamot, personal na tagapagligtas ng aking kaluluwa. At sa puso ko, linisin mo ang lahat ng mga kasalanan sa buhay ko. Babalik loob ako sa iyo. Tugasan mo ako ng iyong banal na dugo na binuhos sa krus ng Kalbaryo. At sa oras na ito, ubuhos mo ang Espiritong Banal na siyang maggagabay sa akin, sa aking buhay. Marami pong salamat. Amen. Amen. Bawit po tayo sa Panginoon. Praise the Lord. Buhay sa balita upang ating maranasan kabanalan ng iyong presensya. Narito'y sa iyo ay tumambay sa puso ko'y nais kong awitan ka. Upang ating maranasan kabanalan ng iyong presensya. Narito sa iyo ay tumambay. Hanap-hanap ka ng iyong puso mo. Hanap-hanap ka ng tigang na buhay ko. Hanggang sa araw-araw ay maranasan ko ang presensya mo, ang kabanalan mo, ang siyang alang-alang na hanap ko.
Ilan po ba ang ating pag-usap? Taas na po yung kamay. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, ito. Sino pa ho? Dito lang? Wado. Siyam. Okay. So, unang-una po, gusto ko pong malaman ninyo ang tatlong bagay. Ang bautismo po sa tubig ay hindi po ito pase sa pagpasok sa religion. Kasi marami po sa amin na tulad nga po yung malaking grupo na kung tawagin ay mga kapatid nating evangelical, ito yung ginawa nilang pases papunta sa langit, which is hindi ito dapat, no? Ang sabi doon ng Bible ay, unless a man be born again, ang susi po doon ay yung pagtanggap ng tao kay Kristo Jesus bilang kanyang personal na Panginoon at tagapagligtas. Personal, ano po? Personal niyang confession yon. So, hindi po siya pases sa pagpasok sa grupo, no po? Ikalawa, hindi po siya passive o yung tinatawag na tawag dito. Hindi siya hindi siya passive sa pagpasok sa grupo, hindi rin siya passive sa tinatawag na kaligtasan. No? So, alam po natin mga kasama na maraming mga haka-haka at puro-puro na ang sabi nila, kapag ikay na itubog sa tubig, ay ligtas ka daw. Hindi po, wala po siyang matibay na at konkretong batayan sa Biblia. Maliwanag po, no? At ikatlo po, hindi po siya tinatawag na base doon sa tinatawag na parang agimat. Kasi marami pong nagana na pagka natubog ka daw sa tubig ay marami tayong naririnig na kesyo hindi ka rin tatablan ng bala at kung ano-ano pa ho. Ngayon, kung inyong mamarapatin po ay nais ko po basahin sa inyo mga bagay na ito para sa mas malawak na kaunawaan. Sabi doon, mga kapatid kay Kristo, ang ating pagtitipon ngayon ay isang napakalagang pagtitipon sapagkat ito ay isang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Jesucristo. Utos ito. Utos, no po? Hindi po siya doktrina na konektado sa kaligtasan, kundi utos ito na dapat gawin. Matatagpuan natin po ito sa Mateo 28:20 na ang sabi doon, tumayo kayo at gawin yung disipulo ko ang lahat ng tao. Ano ang katunayan? Bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Diyos Espiritu Santo. No? Ulitin ko po, sabi niya doon, umayo kayo at gawin ninyong disipulo ang lahat sa mundo at bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Kaya, sa pamamagitan ng bautismo, atin ipinahahayag sa madla ang ating buong pusong pananampalataya kay Kristo. Sa gayon, tayo man, nang dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay nagiging bahagi ng katawan ng ating Panginoon, ang Iglesia. Ha? Pag sinabing Iglesia, hindi ito klase ng kulto. Ano ba? Pag sinabing Iglesia, kalipunan po ito ng mananampalataya ni Kristo.
Basta't si Kristo ang sentro, basta't Kristiyano, alam natin yun, ano po? Basta't Kristiyano. Alam niyo po ba yung Kristiyano? Iba yung kulto sa Kristiyano. Pag sinabing kulto, hindi si Jesus ang kanilang kinikilala. Ano po? At yung iba naman ay, kumbaga sa ang kanilang practice, hindi ayon sa banal na kasulatan. Ano po? Ang tawag sa kanilang kulto. Ano po? Pero pag sinabi pong Kristiyano, si Jesus ang tagapagdikta, si Jesus ang sentro. So ang tawag po doon ay iglesia o katawan ni Kristo. Basta Kristiyano. Pag sinabing Kristiyano po, ito po yung mga kalipunan ng mga tinatawag na born again, full gospel, non-sectarian. Pag sinabing non-sectarian, ito po hindi exclusive, kundi para sa lahat po ito ng tumanggap kay Jesus. No? Hindi nila nabili si Jesus. Kasi pag sinabing sectarian, ibig sabihin nito ay si Jesus lang. Yung Jesus namin nandito, Bisaya, nandito kami sa Ghana. Ganun ang inaano nila. Pero ito po ay isang katotohanan na inilalatag ko po sa inyong puso na pag tinawag na iglesia, pag tinawag na katawan ni Kristo, kalipunan ito ng mananampalataya ni Kristo. Mga born again. Pag sinabing born again, isinilang na muli. Tinanggap si Jesus, nagsisi sa kasalanan, at si Jesus ang sentro ng buhay. Okay po? Yun po yun. At ang salita ng Diyos ang salita ng Diyos ang kanyang batayan. Kaya ang tawag ay full gospel. Kasi ang iba po hindi full gospel dahil ito po ay may iniiwasan silang turo. Pero hindi kasi pwede pag-away-awayin ng verses sa Bible. Ano po? Kaya, ang sabi niya po rito, mga kasama, para sa pagpapatuloy, ay nagiging bahagi ng katawan ng ating Panginoon, ang iglesia. Ang tao ay hindi naliligtas ng dahil sa bautismo. Okay, maliwanag ha? Ang tao hindi naliligtas ng dahil sa bautismo. Ang ipinapakita dito ay isa na tayong ligtas. Ligtas na. Kaya hindi ka pwedeng itubo nang hindi ka ligtas. Maliwanag po? Tinanggap niyo na po ba si Jesus? Tanungin ko kayo, naglipat ba kayo ng religion? Ano ang nangyari sa inyo na tinanggap ng si Jesus? At nagkaroon ng bagong relasyon sa Panginoon. Tandaan niyo yan ha. Kung ano sinasagot niyo, mga maka-encounter kayo ng mga magagaling sa media, ma-convert kayo sa grupo nila. Sinasabi ko ito sa inyo na maliwanag. Ang tao ay hindi naliligtas ng dahil sa bautismo. Ang pinapakita na to ay isa na tayong ligtas. Ligtas, sabihin natin ligtas. Past tense, ha? Past tense. Ligtas na mananampalataya ni Jesus. Hindi rin ito hinuhugasan ng ating mga kasalanan. Sabi nila, pag tinubog ka sa tubig, nahugasan yung kasalanan mo. Hindi po yung kasalanan. Hindi rin ito hinuhugasan ng ating mga kasalanan. Ang ipinahahayag, pakinggan ninyo ito, baka may magtanong sa inyo, ang ipinahayag nito ay ang katotohanan na tayo nahugasan na. Pag itinubog ka sa tubig, ang puro nun, nahugasan ka na. No po? Hindi ito nahuhugasan, present tense ha? Hindi ito nahuhugasan, kundi nahugasan na. Dahil tinatanaw na lang natin yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At yung pagtubog sa tubig ay public confession. Public confession mo yun. No, mamaya may mga itatanong ako sa mga itutubog sa tubig. Simple lang. No po? Public confession mo yun. Hindi ka nagpalit ng religion. Meron kang bagong relasyon sa Panginoon. At yung ginagawa mo ay public confession mo yun sa harapan ng maraming tao na sinasabi mo, Kristiyano ako, kaya ako nilulubog sa tubig. Dahil nakikita ako kay Jesus sa kanyang pagkamatay at muling nakakaliwanagan po ba tayo? Amen. Okay, sabi doon, ang bautismo, pakinggan niyo po ito, importante ito, ang bautismo ay isang pangako ng pagtatapat kay Kristo na ating Panginoon. Ito ay isang pagsasalarawan ng ating kamatayan sa kasalanan at muling pagkabuhay sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Maliwanag yan, ano ho? Nang itinubog ka, tatanungin ka muna,
Tinatanggap mo ba si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Tinatanggap mo ba ang iyong kasalanan? No? Opo, pastor. Pagkatapos, itutubog ka. Bulag. Pagkatapos na itubog, pinapakilala ka. Amen. Okay po? Yun po yung konkretong turo. No? At ang sabi niya dito, sa makatuwid, ito ay pakikipagtipan tungkol sa lubusang pagtalikod sa kasalanan. Ito ay ito yung ibig sabihin nun. Ito ay isang formal na pagtanggap ng iglesia sa babautismuhan bilang bagong miyembro sa lupon ng mga hinirang ng Diyos. Sa ating pagbabautismo, tayo ay nagiging bahagi na sa pamilya ng Diyos. So, ibig sabihin po noon, pag ikaw ay tinubog na, ang responsibilidad mo, kasama ka na namin sa iglesia na gagawa. Mag-aakay na rin. Kasama ka na rin namin sa gawain ng